Hey yo, what's up? What's up? Good afternoon, good morning, good day. Welcome back sa ating podcast. Today we are going to talk about entrepreneurship. And we are happy to share with you ang aming friend, one of my best friends. This is Francie Vidamo Galde from New Zealand also. And she is the owner and the CEO of the Asian Food Trip. Correct? Wow! Welcome sa aming Lilac Lounge Welcome! Thank podcast. you! Thank you para sa pagpapa-unlock, King. Thank you. Wow, thank you. Thank you for having me. That's all! That's Bye! Okay. So, sa mga hindi po nakakaalam, si Frenzy po ay high school classmate ko and then one of my best friends, one of my childhood friend, and then now she is a successful businesswoman sa New Zealand. So, sa mga nakikinig sa amin dyan na taga New Zealand, particularly in Mata-Mata, kapag namimiss ninyo ang Asian food, it is catered by the one and only Asian Food Trip. Di ba? Food trip, Yes. yes. Nice. Okay. Adjective ba? May successful. Aba, dapat ma-pressure ka. Hindi kasi, Nako. hindi kasi nakikita ko naman sa mga post nila, even do sa mga events, sobra akong Yeah. natutuwa kasi yung aesthetically talagang Instagrammable yung mga posting. Di ba, tinanong kita Kasi last yan time kung eh. sino yung social media manager mo. Sabi ko, ano ba galing? Kasi talagang nakakatulong yun. Kasi kung masarap na yung pagkain, lalo pang pinapasarap, Maganda yung visually, presentation. talagang yun, swak na swak talaga. Talagang Mm. pupuntahan ka. Ang tanong, kailan ka nag-migrate from Philippines to New Zealand? 2007. Nauna lang ako isang taon Mm. pala. Okay. 2007. 2006, yung brother ko nagpunta dito, dairy farmer, si PJ. Si PJ, oo. And then, sabi ko kay Lay, dun sa asawa niya, ihanap mo naman, by that time, hindi pa ako kasal. Sabi ko, Leng, hanapan mo naman ng employer ang kuya tata mo. Ayun, so si Tata una. Ah. As a dairy farmer din, yun yung unang visa namin dito. Dairy farmer si tata, tapos ako partner niya. So nakakuha rin ako ng open work visa. So yun yung first sa New Zealand. So from there, bilang empleyado, kailan nyo naramdaman na bakit hindi tayo magnegosyo? So it took us 10 years para maging residente. Kasi that time, nung pumasok si Tata as dairy farmer nung 2007, walang kailangan na qualification tsaka experience as dairy farmer. Kumbaga maluwag pa nun. Basta gusto mo magtrabaho dito, magatas ka ng Mm. baka, okay lang. Wala Yeah. kailangan Mm. na. Pero yun lang pala ang downside nun. Hindi kami makapag-apply agad ng residency kasi wala kaming kukuhanan ng points. Kasi nung time na nag-a-apply kami, point system siya. Halimbawa, kung may 5 years experience ka sa trabaho mo, may 60 points ka. Correct. Kung may tapos na ganitong course na related doon sa pagiging dairy farmer mo, meron kang 50 points. Wala kaming makuhanan ng points. Yeah, correct. Kasi wala siyang experience, wala siyang kahit anong qualification. So nag-antay pa kami ng 10 years na experience niya para makuha ng points. And then finally, after 10 years, na-residente kami, agad-agad. Sabi niya, ayaw ko na ng dairy farming. Kasi mahirap ang dairy farming. Long hours of work, wala kang oras sa mga bata, konti lang ang day off, hard labor talaga siya. So masakit na yun kasi kakabuhat ng mga guya. Every day, twice a day, maggagatas ka ng baka. Yung una niyang farm, 1,000 na baka. Ganun karaming baka. Yeah. Twice a day. Ganun. Mahirap talaga siya. Tapos, marami siyang napagdaanan na kaya lumipat din kami ng North Island. Dati South Island kami. Kasi doon sa South Island, super cold na nag-i-snow. Kukuhanin mo yung mga baka, 3 a.m., frozen yung kamay. Oh, yeah. So, Hirap. yun. So, lumipat kami dito ng North. And then, yun nga, after 10 years, na residente kami. Sabi ni Tata, ayaw niya nang mag-dairy farming. Kasi sa dairy farm, libre ang bahay. Kumbaga, hindi ka Okay. for 10 years na libre ang bahay. Siyempre, nakasave kami ng konti.
Malaki Ang yun. paglabas namin ng farm, nagplano kami na bumili ng bahay kasi ayaw naming magrenta. Yeah. Kasi dito, pag residente ka na, kahit kaka-residente mo pa lang, pwede ka nang bumili agad ng bahay kahit hindi ka pa permanent resident, kahit hindi ka pa single. Dahil nga maliit lang naman yung aming naipon, nag-fall through yung pagbili ng bahay, hindi kami natuloy. Eventually, magre-renta na lang kami. Sabi niya, nakitira lang kami kay na PJ noon, doon sa brother ko Teka, dito ilan sa na anak mo Mata. noon? Dalawa na. 2000 Okay. ano na to? 17. Oh. 2017. Oh. 7 years. 10 years. After 10 years, oo. Sabi niya, nag-ano lang siya doon. Sabi niya doon sa kwarto kung saan kami natutulog kay na PJ sa brother ko. Ano na lang kaya ako? Food truck. Sabi niya ganun. Yeah. Food truck na lang. Ako, saan galing yan? Bakit niya magpo-food truck? Eh, hindi ka naman nagluluto. Kasi sa 10 years nagsasama namin, yung pala, sabi niya, pinagtitiisan niya lang ang luto ko. Oh my God. Nagwo-worry tuloy Kari-kari ako. mo, hindi. Ano yan, nito ko lang yan narinig sa kanya mga 2 years ago. Pinagtitiisa talaga. Nagtiis lang pala siya sa luto ko. Yung pala, marunong siya magluto. Kaya lang syempre, pagod na siya. Wala na siyang choice. Yes. Ako tagaluto. Pero kinakain naman yun. Kaya lang pala, may side. Pinagtitiisan? Sabi ko sa kanya, bakit ka pili ng food truck? Hindi ka naman, nagluluto-luto siya noon pag special occasion. Tapos mahilig siyang bumili-bili ng cookbook nila Jamie Oliver, ganyan-ganyan. Wow, okay. Kasi sa farm dito, libre ang baka. Merong isang buong baka ipapa-butcher. Tapos may mga steak, ganyan. So libre that time. So, kapag gano'n, mahilig siya sa plating, mahilig siya sa ganyan. So sabi niya, mag-food truck daw siya. O di sabi ko, yung kasing asawa ko, ano yun eh. Pag may gusto siya, talagang, kumbaga, iper-pursue niya. Katry niya. Malakas ang loob niya eh. Yes. Sabi ko dito, kasi nag-resign na siya, yung savings namin, binili namin ng food trailer. Aba, nakipagsugal talaga kayo, ha? Oo, pero noon, nagre-renta pa kami nito, ha? May full-time work pa ako. That time. May fix. Kumbaga siya lang yung, at saka meron kaming, kung hindi ko alam kung matatandaan nyo, may Asian store kami, dyan ako nagsimula. Oo, parang I think natatandaan ko yan. Correct. Store na yun, nagsimula rin lang yun sa isang cupboard sa bahay namin sa farm, then eventually, kinausap ko yung mga kaibigan ko na magtayo kami. Tapos yung food truck niya, pinapark niya lang doon sa gilid ng Asian store. Okay. So 1 year after na nagpa-park siya doon, natatandaan ko yung unang labas niya ng food truck niya, pinark niya. $73 ang earnings niya first day. Okay. Parang ako na-heartbroken ako para sa kanya kasi sabi ko, kawawa naman yung asawa ko. Kasi syempre dati malaki yung kinikita niya. Okay, magsisimula. Yeah. Na wala naman kami negosyo ng pagkain. Wala kaming background. Mechanical engineer ang tinuro niya. Ako, PT ako. Wala kaming background sa related. Oo. After a year niya, eventually naman, natutunan, maraming nasarapan sa Filipino food, kahit mga puti. Maraming suke. After a year, sabi niya, mahal, kaya tayo, restaurant? Wow. Sabi ko, ayoko. Sabi niya, hindi, mag-resign ka na, mag-restaurant tayo, tayong dalawa. Okay. Sorry, after how many years yun, Ching? After 1 year. After 1 year lang? Okay, Sabi ko, ayoko, kasi natatakot ka. Mga anak tayo. Pag business, wala tayong income na stable. Correct. Fix. Sabi niya sa akin, paano mo malalaman kung magiging successful tayo kung hindi natin itatry? Oo. Tapos sabi niya, tandang-tanda ako yung sabi niya, bakit ako mag-hire ng iba tapos ikaw nagtatrabaho ka sa iba? Wala namang ibang magmamahal ng business natin, kundi tayong dalawa. Tama naman siya. Tama naman. Dahil nga positive na tao si Darwin, ewan ko, malakas talaga yung loob niya. Tapos ito sa talaga, bago naman kami nagrenta ng isang pwesto, nagpray kami talaga ng matagal na
Bigyan nyo kami, Lord, ng sign. Gusto mo ba to Oo. para Mm. will mo ba to? Kasi sa totoo lang, nung nag-put up kami ng restaurant, wala naman kaming malaking pera. Mm-mm. Oo. Kasi binili na nga namin ng food trailer the year Yeah. before. Yeah. Oo. Mm-mm. Mm-mm. So, tapos nagrenta na kami that time. Teka, ting. Interrupt kita. Yung after 1 year, magkano na ang kinikita? From $73 on the first day, magkano na ang income nun? Mga ano lang, pumapatok lang kami ng 700, 800 a day. Pero, nag-aano kami doon, nag-i-event kami ng street Yeah. food party. Yeah. Yeah. Yes. Naka-order kami. Naglalabas kami ng mga table and silya. Parang karinderya sa Pilipinas. Yes. Yung Oo. Nakaset up na. Kakain na lang. nakaka 2,500, 3,000. Oh, malaki. Oo. So nakita ni Darwin. Potential. Oo, na mag-expand. Sabi niya, meron tayong future dito. Sabi niya gano'n. Nag-aha moment na siya, oh. Oo, yung mga karatig na mga places sa gilid-gilid ng Mata-Mata, Tauranga, may mga taga Auckland pa, may mga taga Hamilton, Rotorua, pumupunta talaga kasi nga gusto nila yung experience. Yeah. At saka nakakatuwa rin kasi yung nag-start kami, siya ang nagawa ng logo namin. Tapos naisip ko yung logo namin dahil gulong siya, dahil nga food trip, kumbaga take people to the streets of Asia. Kasi ang gusto talaga namin, once eaten our food, it will take you back kung ano man yung bang luto ng nanay mo. Dapat may experience. Oo, yung mapipil mo na uwi ka. Makauwi ka or nakapag-travel. Correct. Nakapag-travel. Ganon. That's why So gulong. yun, nag-pray kami and then eventually yung pwesto na hindi naman talaga yun available, biglang naging empty space. Mga ganyan, mga miracles ni Lord na Yeah. God really finds the way. oo, sabi niya, yes, mga anak, you should go and nag-yes si Lord sa yung mga sign niya. It's a good. So ngayon, na kami, yung business 6 years old, pero doon sa restaurant 5 years old. 5 years na kami. Okay. Galing. So, full time na talaga. Simula nung nag-open kami ng restaurant, yun na yung bread and butter naming mag-asawa. So, sinunod mo talaga yung advice niya sa'yo na mag-resign ka talaga? Oo. Pero bali talaga si Tata ang brainchild ng Asian food trip talaga. Na talaga. Balikan ko nung time na nagsa-start kayo, Ching. Kasi syempre, alam naman natin kung paano tayo nagsa-start ng business sa Pinas. Nag-create tayo ng concept, i-register natin. Tapos, di ba, sisimulan natin. Ganun sa atin. Ay, ano yung difference dito sa New Zealand? Actually, dito napakadali pa lang mag-business. Sa Madali food. lahat, no? Kasi, wala eme-eme. Oo na. Nag-register lang kami So, ang tawag dito sa Municipio Council. Pumunta lang kami doon, kumuha lang kami ng form na magre-register kami as food business. Tapos may tinatawag silang scope of operation, kung anong ibebenta mo, paano mo niluluto. Marami lang paperworks. Yun lang, nagbayad kami and then we're okay to operate. Yung ease of starting of business sa New Zealand nga, medyo mas napadali sa inyo. Kumbaga hindi, kasi inisip ko 'di ba overseas, medyo baka mas mahirap to kasi hindi natin alam kung paano, 'di ba? So, nakatulong yung sistema, 'di ba? Yes. Kasi lahat, 'di ba, pantay-pantay, walang red tape, walang palakasan. Ang ginhawa. So, parang Sa Pilipinas lang talaga may problema. Oo, kumbaga parang nag-apply ka lang ng parang nagkumuha ka lang ng lisensya. Kumbaga, hindi mo kailangan malakas ka kay mayor para may ganito. Oo nga. Correct. Walang palakasan. Oo, Kung walang kailangan ganon. magpadulas. At saka ang nakakatuwa dito, ikukwento ko sa inyo kung paano kami nagsimula doon. Dahil wala naman kaming malaking puhunan. Pero pinasok lang namin yun dahil malakas lang ang loob namin. Nya. Nung una, wala kaming dishwasher, wala kaming printer. Halimbawa, merong o-order sa unahan. Wala kaming yung dipindot na maglalabas ng order sa kitchen.
Kasi uso yun, magpiprint sa kitchen eh. Nito na lang kami Yes. nagkaroon. Mm-mm. Oo. POS system. POS, oo. Dati, ang ano namin, isang crispy pata. Kasi malaki yung lugar namin eh. Yung kitchen nasa likod eh. Sisigaw ka. So, ano Isang to? Hiyaw system. Oh. SM Oh. style. Size kami number nagsimula. 7, ganyan. Oo. Isang siomay. Ano lang? Toyo, garlic lang. Walang chili. Sigaw system kami. Nakakatuwa. Teka, Hanggang sa Ching, buti na lang din, ikaw ang asawa. Imaginein mo kung ang kapartner ni Tata at sisigaw ng ganyan, si Jean o si Rosby. Paano ang negosyo? si Tatang. Ay, ang Natata tagal! Umalis na yung customer. galit na. Nainip. Nung Oh, time na nagsa-start o yung mga struggles, ganyan, may mga supports ba from like mga locals? O meron bang So, parang kumontra ba yung mga ganyan? wala naman. Wala naman kumontra sa aming mag-asawa sa mga Mabait sila eh, minihit. no? Kakainis. Pero actually, yung support sa locals in terms of like when we were starting the business, nung kainalangan namin na kasi yung space is empty tapos kailangan mong lagyan ng dekorasyon. So may mga Pinoy na carpenters dito that time na sila yung kinuha namin for labor na tinulungan nila kami. Yung vision namin, inano nila. Tapos nakakuha ako ng mga shelving. So sa restaurant, si Tata yung vision ng pagkain. Ako yung interior, yung kung ano yung itsura sa plato. Kasi mahilig ako. Ewan ko, siguro nakuha ko to. sa nanay. Iniisip ko eh, ba't ako sa nahilig sa ano eh, sa design? Hindi ko alam eh. Siguro kay Aaron. Ano ba, di ba meron kayong events na kayo magde-decorate? Pag may kasal, pag may Oo. binyag, sabi ko, this is so chingay. Kasi nga, parang, I'm so happy to see a person na kumikita, doing what she loves, at kung saan siya magaling. Oo. Kasi di ba yun yung ultimate ano Enjoy ng, ako doon. di ba? Oo. Isip ko, saan ko man nakuha to? Ba't ba ako nahilig dito? I think si Aaron. Si Aaron ang Uh, nag-impart sa akin. Ano. Although nanay ko, artistic din si nanay. oo. Tsaka mahilig ako magbahay. Mm. Natatandaan ko yan. Mahilig ako magpunas, iayos yung mga figurine. Basta, mahilig ako dyan. Bata pa ako. Tapos, naambunan pa ako ni Aaron nung mga wala kaming trabaho noon. After, mga college tayo pa. Oo. Sinasama niya kami sa mga, yung mga racket niya na Mm. magdekorasyon ng kasal. Meron pa ako napansin na meron pa yung empleyado na ibang lahi. Oo, nung una kami Oo. nag-start mga college student. College dito is high school. Ang Mm. tawag nila college. So mga high school students na Oh. mga timers. Oo. Ah, okay. Pero ngayon, nakakuha kami ng mga kamag-anak na dalawa, full-time na sila. From the food truck itself, 6 years after, eto na, you are employing actually your kamag-anak, Oo. part-timers na hindi nyo kakilala. So, basically, it is a company. It is a company. Me and Mm. Tata are the directors. Pero it is not without, it's not, Mm. you cannot say we're successful now. I mean, we have been through a lot. Mhm. It has carried us until now na yun talaga yung pinagkukuhanan ng pinagkakakitaan. Mhm. Pero syempre, katulad ngayon, recession dito, dumating yung point na napakahina ng sales. Yung may mga araw na, alam mo yun, na parang magsara na lang kaya tayo para magtrabaho na lang tayo at yung kita natin is stable. May ganong mga point. Mm-mm. Mhm. Sa business, hindi siya Okay. laging, ang Oo. kita mo, hindi laging mataas. Pero, yun lang maganda. Siguro, pag may business ka, meron kang chance na mas malaki ang kitain mo kaysa kung empleyado ka. Correct. Mm. Oo. Oo. Follow ko, Pero, Ching. Sorry, mm, kasi di ba sabi mo, ang daming ang challenges dyan. Pero paano kayo nung pandemic?
So, nung pandemic, ang nakakatuwa, dahil dito sa New Zealand, nagbigay ng budget ang Sa pandemic. gobyerno sa mga business owners. Bukod ang ano nila, pinasweldo nila lahat ng tao. So, lahat kami na walang, may libre kaming sweldo galing sa gobyerno. Wow. And then, Ano bukod naman talaga? ng business, bigay din ng gobyerno. May pautang pa May nakasama. subsidy. Wow, ang galing Ang galing. Pero malaki ang tax line kasi may GST, yung parang ano sa atin. Anong tawag doon, Esme? Yung VAT natin, oo. Actually, halos same tayo ng Pinas yung tax natin. Hindi rin siya maliit, malaki din. Oo, malaki. Ang Kaya difference lang, may ano Ramdam tayo mo. Hindi, makikita pero mo kung ramdam saan- naman natin yung tax. Yun lang, oo. May balik sa inyo na ibabalik. Sige, wrap it off. Wrap it off. Continue. Mm. Ano Hindi, pa yung- yan? Sige. yung pandemic, kaya kami nag-survive dahil doon. And also, dahil pinag-pray nga namin ito at nag-go si Lord, yung landlord namin, mabait. Mga nagbibigay ng discount and Mm. yung favor ni Lord na andoon. Kaya kami nag-survive. Dahil nga, ganun kabagal nga dito sa New Zealand na hindi naman lahat abot kamay mo, ingredients and all. Siyempre, since Asian food, hindi ba kayo nahirapan like ingredients and all? For sure, ano yan, for sure meron yan mga Asian store and, di ba? Pero siyempre, dahil restaurant yung business nyo, hindi naman possible na hindi naman lahat meron. So, paano yung sourcing nyo? So yung iba talaga na non-negotiable kay Tata, like dato puti, soy sauce, and vinegar, yan talagang meron naman. Pero halimbawa yung mga tomato sauce, parang naano niya na lang kung sourcing namin is yung sa Gilmore's or Bid Food, yung mga ganun-ganun na lang pinalitan niya and then gumawa na lang siya ng recipe over time na okay lang na yun ang gamitin, yung mga ganyan. And then pagdating sa mga ibebenta, ako naman yung mahilig magtingin ng ano ba yung pwede nating ibenta na mabilis lang nakikita tayo. Like churros, yung mga ganyan. Mahilig akong magtingin-tingin ng ganyan na crispy squid. Yung mga meron na isosource mo na lang. Mga hindi mo na kailangan. Ayoko magtinda ng isda kasi ang daming nagtatanong sa akin, ba't wala kayong isda? Ang hirap kasi mag-source ng isda. Tapos itatapon mo lagi at the end of the day. So, yun din siguro yung Saglit, secret may ng tanong. Bakit walang isda sa New Zealand? mahal. Sobrang mahal. Di ba, Kasi? Esme? Mas mahal lang. Minsan na kami nag-iisda. Kasi? So, walang pescatarian dyan. Hindi, may mga isda naman na hindi namin kilala. Meron mga naman. isda. Okay. Mas mahal ang isda. Dito rin mahal ang isda. Pero karne, mas mura. Kasi ang hirap sa sourcing nga kasi. Okay. Yung availability. Supply of law and demand. Pag konti ang population, Mhm. mahal. Kasi Okay. hindi rin ganun Mahal. karaming fishermen. So, Oo. siyempre. Oo. Tama. Tsaka isa pa, Ching, siyempre challenge din kapag winter. Di ba, gulay? Si Dada may Pahirapan issue ka. sa talong. Hindi kasi mahirap talaga ha. Mahal. Mahal ang gulay sa winter. Mm. Yung sourcing mo, minsan hindi tutubo yan ng winter. Kapag winter, nagsasource ako ng frozen. Try mo yung frozen veggies. Tinry ko, pero iba yung frozen. Like, okra. Frozen, di ba sa Asian store, merong okra. Iba siya. Iba pa rin, di ba? Diba? Oo. Kapag ganun, mahal naman ng fresh. Yun lang. Mahal talaga. Pero hindi kayo nagtatanim. Like, di ba? Kung para andyan na lang. Tatay ko, nagtanim siya ng ang daming tomatoes, ang dami niyang capsicum. Tapos dahil sa dami, yung iba, 2 bag nasa freezer para pag nagsisigang. Meron. Mga ganun. Nag-migrate ka dito, nagagawa mo lahat Pwede ka mag-farming na. Kasi nga, aaralin mo lahat ng tanim. Tapos, Oo. iluluto mo lahat. Kasi nga dahil hindi na available lahat. Baker ka na rin. So, siya ang daming pwedeng gawin. Ano yung pinaka talagang best seller dyan na even ibang lahi, sobrang nasasarapan? So, sa food trip, meron kaming crispy pata. Aha.
bao buns, yun yung parang open Oo. na shop, tapos may pulled Oo. pork asado sa loob. Favorite Oo. yun. Yun ang unang ano namin yan. Sa food truck pa lang, hanggang ngayon, binibenta Mhm. namin yan. Tapos, Sure. siomay, saka Yeah. prawn dumpling. Mhm. Tapos, gusto rin ng mga puti, nakakatuwa. Marami kaming sisig. Aha. Nakakatuwa. Oo, at saka lechong kawali. Sa chicken, favorite din nila yung chicken barbecue. Aha. Mm. Teka, At lahat saka yan chicken. yung nagpo-formulate ng timpla si Tata lahat or kayo sama-sama tulong-tulong? Ang aming Okay. tata kasi, yung hindi niya tinitipid ang rekado niya. Kumbaga, talaga Mm. ang luto niya, kung ano yung recipe, kahit mahal man ng capsicum, Oo. kahit ang Oo. capsicum pag winter, binibili niya ng mga 10 piraso para lang yung kaldereta Yeah. masarap. Mm. Na parang Mhm. dyan kami nag-aaway. Sasabihin ko, tigilan mo na yan. Hindi, kailangan to. Para yung ating luto, may quality, may standard siya. Mm-mm. So, Pa naman. siya ang nagpo-formulate lahat niyan. Okay. Pero, King, tanong lang, may nagreklamo na ba regarding sa lasa ng pagkain ninyo na parang, Meron akong na, I think they were nag-Google review sa amin na oh, I think they were having a bad day. The cauliflower but was burnt, the crispy squid was sabi niya ganyan. The crispy squid tasted like very old oil na daw yung ginamit, mga ganun. So, pag nakakabasa kami ng ganun, ma-heartbroken ka. oh, Talagang bakag. parang, oh no, this is the end. Magagawa siya mag-isip siya. Okay, anong araw yan? Ganito yan. Okay, I think yung mantika, kailangan gawin natin to para hindi yan mangyari. So, halimbawa, yung cauliflower, kung sunog yon, ibig sabihin, mahaba ang yung time. O ngayon, babaguhin natin. Ganito lang ang cooking time yan. Mga ganun, imbis na mag-give up, gagawa siya iisipin niya. Paano mo mapapaganda? Okay lang yan, mahal. Sasabihin niya, okay lang yan. Ipag-ano na lang natin. Pagandahin na lang natin lalo. Kasi parang yung sa akin kasi, yung pag-restaurant, sobrang laking responsibilidad yan eh. Kasi nga may maiiwan na reputasyon kapag may nagreklamo. Sabi mo nga, word of mouth, kapag may isang hindi nagkagusto sa luto ninyo, makakalat na yan sa buong area na huwag kayong kumain dyan. Masama Kasi yung pag experience nyo merong dyan, hindi worth it. may mga reklamo ako, ang ate ko kasi, she managed a lot of people nung nag-BPO siya sa Pilipinas. Mm. Mm. So, si ate, dahil nakaano siya ng maraming tao, maraming reklamo, siya yung go-to person ko. Te, Ah, paano ko to okay. sasagutin, tong reklamo? Okay. Mm. Meron akong, si ate yung back office ko, ang ano ng, we are very blessed with family support. Si ate yung naggagawa ng mga pasweldo ko, payslip ko, ganyan. Tapos sasabihin ko, te, anong magandang dito, answer Ah, sa reklamo na to. mm. So yun, yung pagmamanage na ng tao, yung wisdom niya, Mm. ini-impart niya sa akin. Mhm. Na, ganito yung, kahit sa mga tao namin sa shop, ganito yan, Ching. Huwag mo nang sasabihin sa kanya yan, hindi niya na yan kailangan malaman. You have to Aha. stop your mouth, ganyan, ganyan. So, sa business side of it, si ate ang takbuhan. Hindi, ibig sabihin, so parang talagang yung business na yan, talagang parang ibinigay sa inyo. Kasi kahit anong problema, may naka-designate na tao no? Para siya yung mag-resolve ng party Oo. na yun. May kanya-kanya kayong Oo, department. oo, meron. Tapos yung sabi mo sa akin na social media, si Lay, sister-in-law ko. Oo. Mm. Tapos, meron din ako, entertainment, si PJ, Si, si Lay, si yes! Jazz. Yes! Correct! Correct. Tapos yung anak mo humahabol na rin, di ba? Bagay talaga sa inyo yung negosyo na yan. Kasi it seems to me na pati pamilya mo, kumbaga parang kukuha ka pa ba ng iba, family business na nga yan. Ayun nga, tinutulungan kami ng mga kamag-anakan ni Darwin, yung nakuha namin na tao.
very, very happy kami na may katuwang na kami na kamag-anak Mhm. namin. Kasi sabi ni Tata, I don't want to share my recipe sa hindi nating kamag-anak. Correct. Correct. Kaya siya, ituturo ko lang lahat to. Pagdating ng pinsan ko, sabi niya, kasi yun, pinsan ko Tama. yun. Sabi niya gano'n. Okay. Oo. Ayun. Tama. In fairness kay Tata, kumbaga talagang yung ano niya, yung utak niya, talagang yung mindset niya, talagang pang businessman. Alam Oo niya kung nga paano eh. ingatan yung trade secret ninyo. Oo, hindi Oo. naman siya Isipin mo bang ganyan yan, eh, di ba paakyat at sulok ng bundok, di ba? diba? He was breaking my heart pa nga before. Kasi yung mga customer, sabi mo kanina, di ba? Kunyari ako, papasok ko ng Pinoy store or restaurant. Kumbaga, mas pasensyosa ako kung Pinoy yung kakainan ko. May bibilan kami na na Asian store, pero Pinoy ang may-ari. Mas makwento ako, mas magiliw ako. Kung hindi nila maabot yung ganyan, okay lang, kaya ako gagawa niyan. Kumbaga, mas ka, ganun din ba dyan, yung mga customer nyo na Pinoy or may difference ba kung Kiwi or Maori o ganyan? Alam mo, meron ding mga hindi siguro sa lahi. Dahil may Pinoy din na akala mo nabili ka na dahil bibili siya ng crispy pata. Okay. Depende sa mahal. So, akala mo, nakatungtong lang ng New Zealand. Akala mo sila lang ang Yan yung nakapag... sinasabi ni Dada. Okay. Pero syempre, hindi mo papatulan. Pag-uusapan Mm-mm. nyo na lang sa kita maya-maya. Oo. Oo, correct. Pero syempre nga, dahil gusto mo rin makabenta, di papakisamahan mo. Bibilo, Tama. kumbaga kung malabang man, o kwento ka lang, sige lang, walang problema dyan. Alam ko Basta yung bumili mga, ka. hindi, Pero kasi, I Jing, think, alam mo naman na I naka-record always, to, no? Abot ka lang, abot ng daddy mo dyan. ay hindi, ay, yung kinakamot ko tong ko, hindi Kasi yung pwede dede ni Dada, abot balikat. Kaya akala niyo dede. Sikat ba yung dede mo da? Ayun. Okay. So, yun, Oh, siguro kaya rin kami binabalikan is customer service ako lagi is 100% ako dyan. I mm, will make you feel welcome and at home. Kahit may mm. puti dyan, kumain last week lang, we immediately felt at home when we came in. Because I always Oh, di greet ba? them with a big smile and they always say Filipinos are very happy people. Sasabihin Mm. sa akin ng mga puti. That is true. Yeah. At Yung mga time na nagsa-start kayo, may mga Pinoy lang, mga karpentero na tumutulong sa inyo, sila din nag-visualize and all. Kasi 'di ba before sinasabi natin minsan kung sino pa yung kababayan natin, sila pa yung nangloloko sa atin, ganyan. Meron ba kayong naging problema sa sa mga kapwa Pilipino pagdating sa ganyan, labor? So far, wala naman. Very, Good. naman, ang mga kala namin. Matitino. Wala namang kaming naging sakit ng ulo sa mga kababayan natin dito. Sila pa nga, nakakatuwa nga kasi, syempre, yung business namin, hindi kami tatagal ng ganito kung walang nagtatrust na mga kababayan natin. Especially sa catering. Kasi doon talaga mas malaki ang kita kaysa doon sa mag-abang ka ng walk-in. Kasi sa catering, sure ka na may kita ka. So, ang napaka-grateful namin sa mga tao na nasasarapan sa luto ni Tata, nagagandahan sa design. ng mga presentation namin, tapos nare-refer pa kami sa mga kaibigan nila na doon kami Mhm. nakakakuha ng mga susunod pang clients sa referral at word of mouth. Kasi ako rin, I make sure talaga na kapag may pumasok, chichikahin ko yan. Tapos tatandaan ko rin ang name, anong trabaho mo. Ano rin ako people person kasi. So, nag-enjoy ako Mhm. makipagkwentuhan. Kaya kapag bumalik, kamusta na? Ang laki na ng anak Mhm. mo, nakakatuwa kasi simula na nagsimula kami, merong mag-boyfriend, girlfriend. Hanggang ngayon, 3 na yung anak nila. Yung mga Aha. gano'n. Nasusubaybayan namin yung buhay nila. Meron naman mga naghiwalay na, yung mga ganyan. Kakabalik mo lang from vacation, 'di ba?
Ano yung mga naisip mo agad na gusto mong dalhin dyan sa Asian Food Group? Kung umuwi ka, ang dami mong bit-bit agad na idea eh. Lalo na meron kang paglalagyan ng restaurant na, di ba? Oo. Totoo yan. Gusto kong baguhin yung menu ko kasi as of now, ang menu ko is puro single serve lang. Yung may isang sisig, tas may rice, or crispy pata, may rice. Pagbalik ni Tata, pag full force na kami, gusto ko nakakain ako sa restaurant nun sa atin. Hindi naman na to new idea, pero gusto ko nang parang may solo, may family. Kumbaga may maramihan. Tapos gusto ko rin gawin yung croffles, yung, tsaka yung ilagay sa croissant yung ube, tsaka matcha, yung mga ganon, mga dessert na nakita ko Uh-huh. sa Pilipinas at tsaka patok na patok sa atin yung mga coffee drinks, mga iced coffee and all that Mm. stuff. Yan, Milk gusto tea ko nga, yung di ba? Milk tea. mga Pinagkas- cookie na matcha, red velvet, yan, mga ganyan, gusto ko. Ano naman yung talagang best things na naipoprovide sa iyo ng business na ito compared to doon sa Okay. dati kang empleyado? The best thing is because we have kids is the flexibility Mm. ng time namin ni Tata. Mm. So actually, my youngest son has been diagnosed with autism nito last Oh, year lang. uh-huh. Kaya kami umuwi ng maraming months nitong huli kasi pinapa-therapy namin siya. So we had to go back home last November to see developmental pediatrician, and then eventually sabi niya, yun nga, autistic daw si Ryder, and then bumalik kami ng February, March, April. Umuwi kami ulit dito ng May 1 kasi all those 3 months nag-therapy siya. And then kailangan pa rin ng continuous therapy. Si Tata naman ang nandun ngayon with Ryder. So that is the best thing. I am so in awe of God again kasi alam niya na to na mangyayari to. May Mm. business kami ngayon. We can be with Ryder. Kasi kung kami ay employed, hindi namin to magagawa para sa Magagawa. kanya. Yung the best thing siguro, yung sa tanong mo, yung for now, is the flexibility we have with the boys. Kasi kung nasa dairy farming siya, wala kaming time. Kukunti lang ang day off. Hindi namin mapapagamot si Ryder ng ganito. Refreshing to know that, Ching, kasi kinukwento ko nga kay Em, di ba? Before kadadating pa lang namin dito, talagang sabi ko, ang New Zealand kasi hindi naman katulad ng Manila na kahit anong gustuhin mo, nasa gilid mo lang. Ito kasi, di ba, Oo. sobrang slow life lang dito eh. Parang hindi lahat ng kakailanganin mo, abot kamay lang. So sabi ko parang, Sinasabihan niya ako na di parang ba? nire-recruit niya ako diyan. Sabi ko, baka ako ma-depressed diyan kasi ikaw, may asawa ka diyan. So parang it seems to me, ang New Zealand is para sa may pamilya. Actually, Pero kung ako pupunta diyan na mag-isa, baka kung saan ako makarating, ma-depressed ako. with ED ulit. Diba? Hindi kasi, yun nga sabi ko, parang pagdating pa lang namin dito, naisip namin, hindi pinapal ng trabaho lang eh. Ang daming pwedeng gawin. Kumbaga, di ba, yung mga napupulot mo sa Pinas, baka pwede nating dalhin dito, oh. Kumbaga, eto lang yung experience nila dito, di ba? Yung, Kasi very new ang country na to. Lahat ng mga pumapatok sa Pinas na business, pwede mong gawin dito. 'Di ba? Iniisip ko rin exactly. lagi yan eh. Wala pa nito dito, wala pa nito Yeah. dito, 'di ba, Yes. no? Talagang ang negosyo talaga, kung gusto mo talaga ng passive income, iba laban ng may negosyo. Mm-mm. Oo, kaya lang talagang may ibang sitwasyon tayo eh. Oo, Anyway. tama. So ayun. Pero Teka muna. Oh, it's a continuous process. You can never say na successful na kami dahil naka 5 years na kami. Pero the dream is to be able to have yung restaurant running kahit wala na kaming mag-asawa doon. oh yeah. Then you can call it passive income. Then it's slowly flow, parang nagpo-flow na siya by itself. Yun, okay yun. How No? about branching out din sa ibang area ng New Zealand? Sabi sa amin na, ate, magtayo ka sa Hamilton. Ate, magtayo ka sa Tauranga. Kaya lang, ang inisip namin mag-asawa, kasi maliliit pa yung mga bata. Mm. Ang bilis nila lumaki. Sabi Mm. namin, tsaka tayo magpayaman ng todo pag malalaki na sila. Kasi si Darcy, 12 na, parang binata na. Yung isa Mm. ko, at saka isa pa nga, ito, very slow life, tama si Esme, slow ang life dito.
Kaya hindi mo kailangan ng maraming material things. Na parang lagi ka na lang kontento ba? Oo, yan nga sinabi niya. Na parang hindi siya Oh, naghahangad ng kung anong magandang sasakyan na brand. Basta na andyan may wala. Bumaliktad sasakyan nga, ka. Ching. Di ba baliktad, Ching eh. Bumaliktad eh. Kumbaga parang kung ano yung Oo. ginugusto mo sa Pinas, dito parang binabawasan mo ng binabawasan. Di Yes, ba? dito dumadating ako ngayon sa point na ayoko na ng maraming bagay sa bahay. Oo, sa totoo. Siguro na sa aging Hindi, process din aging yan. na rin yan. Huwag kayo. Ching, tayo dito. Ayaw mo na ng maangat. Ayaw mo na ng mga Oo, maraming anik-anik. No. ang parte ng Qingay na, yung Qingay na Pilipinas. Oh. Ganong parte doon yung naiwan sa iyo being Qingay in New Zealand? Wala naman nagbago sa akin eh. Dala mo lahat. I'm still the same person I was before. I'm more, ano Mm, lang ngayon, siguro matured. Yun mm, lang. Pero mm. ang sarap pa rin tumawa, malakas pa rin ako Yes. mang-asar. Siguro yun nga, dahil sa pinagdaanan ng family namin and the friends I have Mm, along the years. Naging super grateful talaga ako. And contented sa buhay. mhm. Mm. Kasi nung bata tayo is, di ba, parang, gusto ko ng ganito, gusto ko ng Correct. gano'n. Di ba? Lagi Gusto ko tayo may comparison. Bakit ganito sa kanila? Bakit sila Aaron may distilled water na ano, di ba? Si si Aaron may sasakyan na ganito. Tapos ang pinag-uusapan nila, di ba, mga gold kasi nga may tindahan sila ng gold. Oo, yun na pala yun. Yung mga kaibigan mo nun, kaya hold on to your friendships. Kasi Uh, this is, in totality, kamusta naman yung like, are you truly happy like in all sense? Talagang masaya ka bilang nanay, asawa, negosyante, bilang tao, bilang alam mo yun, parang parang anak, 'di ba, kapatid. may mga time na syempre, mabubwisit ka sa nanay mo, sa ate mo. Ganon. Pero, hanggang time na, Uh, baka nanonood yung nanay ko, di ba? Hindi, minsan siyempre, uh, kasi kaya Wag lang, kang mag-alala si Dada itself, 'di ba? May issue sila ng nanay nila minsan nagtatampuhan pa. Oo, Kasi nga may mga matampuhin na mga magulang normal natin. naman. Normal naman. Yeah. tapos sa aming mag-asawa, meron din kami dating point na gusto ko na makipaghiwalay. Mga ganun. Oo. Hindi naman yan. Mm. You know, life is like that. Ngayon ko yan natutunan na hindi lahat ng nakikita mong sa ano ngayon na easy na parang nagpo-flow lang ng ayos na Mm. walang pinagdaanan yan. I'm very sure Yes. lahat tayo, sabi ko nga, lahat tayo may Oo. kwento. Di Yes. ba? Lahat tayo may pinagdadaanan, lahat tayo may istorya. Oo. Oh. Pero syempre, sa buhay, minsan nasa taas ka, minsan, alam mo yan Mm. eh. Oh. Di ba? Correct. So, Kaya nga, ano, ang challenge namin, ang pinagpe-pray namin ngayon, yung kay Ryder, na mm. maging okay siya sa therapy, maging ready siya for school, para magkasama-sama na ulit kami. And then, yung baga gano'n, na maging, ulit. Kasi dumating din ako na nag-miscarriage ako. Na parang, parang sa akin, akala ko sa pelikula lang to nangyayari. Yung pala talagang, real life pala talaga tong mga ganitong situations, no? Mhm. Tapos yun nga, yung minsan na magre-renta na kami, wala pa kaming pangrenta doon sa business. Mhm. Dumadating sa ganyan. Last 2 months ago, gusto ko nang magsara kasi ang hina ng benta namin. Na Mhm. bakit pa tayo kumukuha ng ganitong business? Ang dami nating bills. Mhm. Ganyan eh. Tapos, meron pa kami noon, nakakatuwa ito, i-share ko lang. Meron Mm. kami noon, bumili kami ng sasakyan. Kasi ako Mm. rin, as a businesswoman, ayoko ng interest. Okay. So, wala akong credit card. Mm. I'm not, hindi ako, siguro, Yung natutunan ko frugality yan talaga, no? sa Hindi, nanay no, ko. pa man frugal ka na eh. Frugal, magaling mag-budget. Pag Mm. may gusto siya, dati no, nakikita ko talaga sinusulat niya lahat eh.
Tapos, pag may gusto siya, pag-iipunan niya talaga yun. Pero lahat muna ng utang babayaran. Alam mo na, Mm. utang-utang dahil tuition, uunahin mo yung bayad. And then, kapag may gusto siya, bawa stove, pag-iipunan niya yun kahit years bago niya yun makuha. So, meron siyang delayed gratification. Hindi agad bili dahil gusto. Impulse, oh. Oh, oh. So, ganun yung buhay namin na up and down, up and down. So, yun nga yung bumili kami ng sasakyan. Dahil ayoko ng interest, binayaran namin ng cash. Okay. Di nung binayaran namin, second hand lang naman. Kasi hindi rin naman, alam ko rin kung ano lang yung afford, hindi mo kailangan ng maganda. Basta kaya mo lang. Kailangan na magbayad ng renta. Alam mo ba, napakabuti ni Lord that night. Nakakuha ako ng pangrenta sa isang event namin. Sabi ko talagang itong business na to. Yes na yes, Lord, sa business na to eh. Talagang sabi ni Lord, hindi nakadepende ang pangako ko sa'yo sa kung ilang tao lang papasok sa pinto mo sa araw na yan. Unti man ng sales mo, my plan for you is beyond that. And that's so comforting. Talagang lagi akong bumabalik dun sa faith. Sa faith. Kung sa ano yung relationship kay Lord. Yun lagi ang nagpapaano sa aming mag-asawa. And this business also drew me and my husband closer to God. Kasi lagi kang mananalangin na hindi ka nakakatuwa pa. Marami kaming mga ups and downs talaga na natutuwa ako ngayon ko na-appreciate yung asawa ko na buti na lang siya yung partner ko in life na kasama ko na bukod sa positive siya na tao, masipag at although nag-aaway kami minsan sa service. Sabi ko, wag kang magdabog dahil magwa-walk out ako. Ganyan. Nag-aaway kami. Okay. Ganda mo, ha? Magkasama pa kayo sa trabaho. Di ba? Wala na kayong space, wala na kayong... Anyway, so ngayon, parang through these years na nalaman na namin yung strengths and weaknesses ng bawat isa. At saka na siya, gusto niya talaga quality, standard, pinagbigyan ko na siya doon. Kasi ako, ang gusto ko, bilisan mo. Nag-aantay ang tao. Kasi pag ikaw ang waitress at ikaw ang front of house, sa'yo nakatingin ng masama ang mga tao pag matagal ang order nila. Diba? Walang alam ang kitan na iniirap-irapan ka na. Kaya papasok ako. So, bilisan mo, ano ba? Siya, si standard, grabe magluto. Basta masarap. Basta okay na okay kahit napakabagal. Kaaway kami sa ganun. Pero natutunan ko na namin mag-compromise sa isa't isa. Yes. Intindihan na namin kung ano yung galawan sa kitchen, ano yung galawan sa labas. Kaya hindi na kami masyado nag-aaway ngayon. Kumbaga parang ano yun na-gets nyo na kung paano sasabayan ng isa't isa. Gamay na. Gamay nyo na, oo. Okay. Biro mo na, restaurant kami. Nang wala kaming alam sa pagre-restaurant. Sila, mga bata, tinuturuan namin sila na kasi dito, actually, yung mga bata, kahit hindi nakapagtapos sa university, maaga pa lang kumikita na sila eh. Iba yung mentality ng mga tao dito. Hindi katulad sa Pilipinas na you have to finish school, you have to do this para ka magkaroon ng trabaho na maganda. Kasi nga ang New Zealand is a new country, kumbaga marami ka pang pwedeng idea. Ang gusto ko sa mga bata, matuto mag-business. Kaya pala Yun minsan ang nagtitinda ko sa kanila. sila kuya. Di ba? Kasi malaking yun eh. Malaking edge nila yon. Kung maaga pa lang, makakapag-business na sila. Diba? Tapos mag-aral na lang sila ng business course or ano. Pero sabi nila, engineering daw gusto nila, malaman. Kung ano gusto nila. Okay. So, ang tanong Malayo ngayon, pa naman. sa gabi, ano ba yung pinagdadasal ng isang Frenzy? Na isang negosyante, nanay, asawa? Marami.
So, syempre, sasabi mo na thank you sa araw na to for giving me another day to live. I'm so thankful for the family and friends that I'm surrounded with. Thankful talaga sa lahat ng bagay. Food, shelter, may kotse kami. Thank you, Lord. Mm. May pinangbayad ako today. Thank you sa pera na nasa bangko na ibabayad ko bukas. Pero ang main namin ngayon, me and the kids and tata, tas syempre sinasabi ko rin yung mga prayer request ko sa mga kamag-anakan is rider talaga na take away his autism, make his life a miracle of yours, na he will be ready for school next year. Na eventually when he grows up, he will be independent. Yun ang ultimate goal, ang ultimate na prayer. And then of course, pinagpe-pray namin yung mga bata. Ito talaga yung gusto ko na for the kids to know God, believe in God, and to have a deep relationship with God. Kasi with that, kahit anong problema nila, wala lang. Kasi alam nila na they are covered, di ba? Na they are loved by God and by us. Yun ang gusto kong talagang magkaroon yung mga bata ng magandang relasyon sa Diyos. Para kahit ano pa ang mangyari sa buhay nila, magiging resilient sila. At saka, kasi alam mo naman mga bata ngayon, wala nang resilience eh. Diba? Kaya dapat, kumbaga, problema lang yan. Life goes on, you know? Kinakatakutan ng isang chingay. Ang tapang eh. Wala. Teka lang, ano ba kinakatakutan ko? What do you mean? Ikaw, kung anong pumasok sa isip mo, pag sinabi bang fear, ano pa ba kinakatakutan ko? Kung wala, di wala. Sige, siguro na lang yung kapag may ang inisip ko lang what if. May mga what yung if. Mortality, given na yan. Oo. What if I get cancer or paano syempre, yung mga aging natin, correct. Asa nanay, ganun, ganun. Siyempre nakikita ko naman, di naman kami lagi mag-uusap ni Ching. Paminsan-minsan lang din naman, di ba, Ching? So, ako kasi minsan nakikita ko siya, siyempre, parang ina-admire ko yung kung ano yung meron siya ngayon. Kasi even before, like yung, especially with family, kasi andun di ba? Hindi naman yung mismong family mo lang. Even yung parents mo, mga kapatid mo, yung mga asawa ng kapatid mo and all. Mga tiyahin, pinsan pa niyan. Di ba? Kung baka nabubuo pa rin kayo ng ganon na hindi nawawala yung ganon. Na nakikita mo masaya. Nilipat sa patindig araw, ayan na, nasa New Zealand na. Exactly. So yun nga, di ba? Parang, parang hindi mo makikita sa lahat ng pamilya yung ganon. Yung tipong tumagal na lumipas ng panahon, sila pa rin magkakasama, hindi nag-aaway, hindi, well, for sure may mga challenges, di ba? Hindi naman mawawala sa pamilya talaga yun, di ba? Pero sila yung nakikita ko, ay, okay pa sila, Uy, sila pa rin, kilala ko to, classmate ng kapatid ko. Di ba yung mga ganon? Nakikita ko kila Ching yun. Tapos lalo na ngayon, yung business mo ngayon, yung innovation ng business mo, nakikita ko yung Ching talaga. Kasi 'di ba, hindi lang as Pinoy, kasi dito nga sa New Zealand, parang sila dito, magtinda ka ng ganito, okay na yan. Hanggang dulo, magtinda ka ng ganon, okay na yan. Kahit plato lang yung negosyo mo. Kasi nga, dahil okay na sila. Sila nga, okay lang sausages eh. Magtinda ka ng sausages, okay na. Pero yung innovation kasi ni Ching, like, di ba, yan, may mga kayo, yung parang Pinoy street food, pag ganitong araw, may kantahan, yung ganyan. Yun yung Pinoy style na dinala nila dito. So, di ba, nakakatuwa yung mga ganong idea na dito mo dinadala. Kasi hindi lahat meron nga. Kasi like ako, ngayon ko lang nakikita na ang daming ang kulang, pero sila Ching, nagagawa na. So, alam mo yun, sana dumami pa yung mga ganyang innovation, which is, timo ngayon, hindi naman natitigil eh. Umuwi nga ng Pilipinas, may nabaon pa na gustong ibahin ulit. Kakalipat ka lang ng recipe ng asawa niya dun sa pinsan, babaguhin niya na. Gustong baguhin. So, yung mga ganun pa. So, parang,
nakakatuwa lang, refreshing na malaman na yung mga challenges nyo, hindi, alam mo yun, hindi mo ginagawang challenge siya. Kasi, ano Tinanong siya, ako noon sa Kiwi. hmm, Oo, sorry. yeah, Para lang hindi ko makalimutan to. Sabi ko, yung ano na siya dito sa Mata-Mata, longest restaurant na yata siya dito. Lagi siyang busy. Kumain siya one time sa akin. Kasi nakakatuwa rin yung mga Kiwi. Kasi napaka, ano nila eh, down to earth. Wala ka na nga, boss mo, maglilinis din ng toilet. Mga ganyang klase. Sabi ko sa kanya, when did you stop, sabi ko, when did you stop working on the business? Na sabi niya sa akin, we never stopped. Sabi niya ganun. Hanggang ngayon, we are learning. Even naka 17 years na sila. Sabi niya, we haven't stopped. Sabi, yun yung parang eye-opener sa akin na, okay. So parang ano pala, marami ka palang sa restaurant pala, marami siya. Kasi daw, he never stopped. Hanggang ngayon daw, nagtatrabaho siya, nagle-learn siya. Sabi ko, ano pala to talaga eh. It's a process. continuous process, oo. Mm-mm. Yun. Sige, sorry na ano kita. Nawala na. Hindi kasi, yun nga yun. So, actually, isa yun sa mga matututunan mo rin kapag nandito ka. Kasi yung humility ng Kiwi, makikita mo kasi tingnan mo yan, hindi sila yung parang, okay, ang taas ko na sa negosyo na to, wala na, okay na ako, di ba? So, pero sila, kumbaga yan, hindi, marami pa akong matututunan. Ganun sila dito. Kaya nga parang, di ba sabi ko nga sa inyo, so sobrang babait ng mga tao dito, hindi mo alam kung pinaplastic ka na. Hello, how are you? Hello, ganyan. So, hindi mo alam minsan. Pero ano sila, generally, mabait. Ang sarap niya ng customer. Kung sakaling, di ba, kung merong nakikinig dito ngayon na nasa New Zealand or ano na gusto magnegosyo, masarap magnegosyo dito kung Pinoy ka. Kasi kumbaga, dahil nga sa nasanay lang sila ng eto yung kung ano lang yung i-offer, masarap mag-innovate dito. Sabi ko nga, pinag-uusapan nga namin ni Jan, ang asawa ko. Sabi ko, bakit hindi, di ba parang gusto rin namin ng ganyan eh, yung parang mag-start ng food cart, ng ganyan. Tapos sabi namin, alam mo, ang simpleng ano lang dito, kasi diba sila dito puro fish and chips dito, diba? Which is yung chips nila, fries lang na may na salted. Sabi namin, alam mo dito papatok nga yung kahit yung simpleng parang potato corner style eh. Fries lang na flavored, yun lang ibenta mo, papatok siya. Kasi nga dahil sila, simple lang sila, fries lang na may na salted, yun lang. Kumbaga, ang daming Oo. pwedeng ilabas kung nandito talaga, di ba? Yan, So, Jing. meron kami food trip, canto fries, cheese, barbecue, or sour cream. Mhm. Napatok, di ba? Okay. Kasi sila, ano nga dito, kumbaga parang kahit dito, kahit anong event, makikita mo sausages and chips. Pero yung chips nila, laging salted nga lang din. Kumbaga, minsan hahanapin mo na, sabi ko, kung ito may flavor, patok sa mga bata, babalik-balik. Sanay kasi tayo sa Pilipinas na lagi may option. Curious lang ako dito kasi nakikita ko kung paano ka magpalaki ng mga anak mo and sobrang natutuwa din ako kasi yung Instagram mo, bukod doon sa Facebook post mo, nakikita ko parang as if like you are journaling kung yung ano-ano yung mga activities mo, pati yung growth ng mga bata. Oo. 'Di ba? I dote on Tapos you. parang, oo, parang sinisavor mo yung every time na meron silang milestone, meron silang pinupuntahan, appreciate nila yung may pinuntahan ko na parang puro purple yung kulay ng field. Oo, lavender. Lavender, okay, yun. So parang sabi ko si Jane, para na rin siyang alam mo yung artista na uh, he loves to to journalize at saka yung isulat ng isulat kung ano yung experience, kung ano yung pakiramdam. So parang doon sa mga may bagong nanay pa lang, so parang somehow, they will see na ganito pala yung journey ng pagiging nanay. Tapos may 3 anak na lalaki. Bilang nasa ibang Guys, bansa. sabihin ko sa'yo na ikaw ang idol ko sa journaling. Actually, ate ko ngayon, no? Oo. Pero, ngayon, araw-araw, nagda-diary ka. Oo. Di ba? Ikaw Oo. yan. Naiinggit ako sa'yo dahil buhay mo nung 2007, nakasulat at alam mo kung ano nangyari nung Oo. araw na yun. Mm. Naisip kita lagi pag may diary, gusto kong mag-diary. Sabi ko, ang sarap nung ginawa ni Egay na hanggang ngayon,
mababalikan niya lahat Mm. babasahin mo lang. Yung nakatambay tayo sa likod ng bahay nyo, nagsusulat ka pa rin doon sa Nagpatungan Yes. Island tayo, nakasulat doon. Yeah. All the experiences. Nung high school tayo, nagjo-journal ka na noon, di ba? Pero Ching, all of these things, parang hindi naman siya parang inano lang, all of these things, I do believe na hanggang sa dulo, it will make sense out of it. Parang lahat ng to, lahat ng journey na yon, lahat ng kung anong meron at saka pinagdaanan ko, one day, masasabi ko na kaya pala. Exactly. Naikot Kaya ako nga na kapag siya. may problema, ganun. Kasi, di ba sabi ko, now, nagbablog ako, di ba, nag-interview ako ng tao. Why I find it always na parang interesting na magkausap ng stranger. Alam mo yun, Oh, parang sabi ko nga, somehow, meron talaga noong pamambata ako, there is always something na parang I need to write something because it's a story. It is meant to be shared. oo. Parang ganun. Parang it is Oo. meant to be recorded. Para kung halimbawa may mga ilangan or somehow, parang baka sakali may paggamitan. I need to put it in pen and write it. Kasi alam ko may ano to may sense to in the Oo. future. So parang yun lang Oo. nafe-feel ko. Kasi sabi ko nga, yung mga kaibigan ko, hindi lang sila mga kaibigan. I believe na na-meet ko sila kasi astig din sila. Kung ba parang every time nakakita ko ng Yun. mga kaibigan na nagpa-fly, sabi ko, because they are my friends. Di ba? Oo. Parang I love to see friends. Yung mga people na hindi ko tropa, makita ko lang na ginagawa kung saan siya magaling and yet kumikita siya. Sobrang happy ko na doon. How much more to see a friend na I know you are best in what you do and yet you are making money and then you're giving employment to other people. So, di ba parang ang saya-saya naman nun. Parang somehow, Mm-mm. you were able to see the best of you and you are celebrating and then parang nasi-share mo pa. So parang ano pang Oo. kailangan? Ano pang kailangan mong hingin? 'Di ba parang kahit ano na ibigay sa yung problema, tinatanggap mo na lang kasi parang it will just all go away. Parang okay na 'to. Masaya ako. Kaya on that note, sasabihin ko sa Mm. iyo, parang hanggang ngayon ba masasabi mo pa parang ikaw pa rin yung si Chingay na parang nakilala ko na isang masayahing tao kasi ang pamilya ko, ang magulang ko, they have been like this. Even sa mga kaibigan, sobrang masayahin kayong pamilya. At hanggang ngayon ba, na-emulate mo yun sa mga anak mo? At nakikita ko na parang ganun din sila. Ano, yung yung goal na lumaki sila like us. Gusto ko Ah, yes. yun. Yung Na masayahin, we ano? are sobrang saya na kahit siksikan sa isang kwarto, magkakatabi kami. Mga anak ko hanggang ngayon, katabi Oo. namin. Mga ganun. Kasi lumaki kami ng ganun eh. Gusto ko yung closeness ng magkakapatid namin nila Mm-mm. ate, ni PJ. Walang inggitan. Kumbaga, bigayan. Yung utang na walang bayaran. Ganun ba na Walang singilan. actually, Parang kaya kasing, kami mm, dito nakatira sila PJ. Gusto ko na lumaki yung mga anak ko kasama yung mga pinsan nila. Kasi kami ring magpipinsan, lumaki kami sa isang compound para kaming magkakapatid. Hanggang ngayon, andito na yung mga pinsang buo ko. O mm, last Friday, nag-baby shower yung isa. Magkakasama pa rin kami na kasi sabi nga ng anak ko, ganito yung ano niya, analogy. Kasi yung mga Kiwi, mga Western gusto nila palipat-lipat ng bahay, palipat-lipat ng kumbaga hindi sila nag-stick together yung family. Kumbaga naghihiwa-hiwalay eh. Gusto nila ng independence. 'Di ba? Kung mapapansin mo sa ano sila dito, mahilig sila magbenta ng bahay, lilipat sa ganun, ganyan, ganyan. mm. Tapos nasa ng nanay at tatay mo nasa South Island. Hiwa-hiwalay sila, sabi ni Darcy. I think, Mommy, we are the trees, they are the birds. Sabi niya ganun. Kumbaga, tayo talaga, gusto natin nagro-root tayo sa isang Yes. lugar, no? Oo. Ang galing Yun ni yung, Darcy, ah. maano siya. Feeling namin si Ryder naging autistic dahil dyan. Sabi sa akin ng developmental pedia ni Ryder sa Pilipinas, there are a lot of kids who are autistic nowadays. It's because of the gadgets. Kasi marami kong nakakita, even sa restaurant namin, ang mga bata talaga nakahook, mga 1-year-old
mga formative years na Mm. nakaano lang talaga. Ano. I was also guilty kasi pinatanggal din sa akin nung developmental pedia. Sabi niya, tell as many moms as you can. Help them, sabi sa akin ng doktora. Kasi yung mga mami dito sa Pilipinas, they don't believe me. Sabi niya ganyan. Eh, ikaw naman, para namang nakikita mo na talagang yan. You can help other mommies by telling them. Sabi niya Mm. ganun sa akin. Diba? Kasi sabi niya, nag-search ako. I even go to different countries. Kasi sabi niya, yung may mga may-ari ng mga nag-develop niyan, alam niyo bang hindi nila yan binibigay sa anak nila? Sabi niya ganyan. Because they know how addictive it is and ano nga, nakakaano talaga ng brain. Sabi niya Okay. ganun. Kasi natin, sa totoo lang, taon ang bibilangin bago ka makita ng doktor, pati sa OT, taon din mag-aantay ka para magkaroon ka ng slot. Ganun karaming bata ang meron. Ang tawag nila sa mga batch nila rider na born 2019, 2020 they are called pandemic babies. They were the babies that weren't able to go out and socialize that time kasi COVID. Kaya laging nakahanap lang sa TV at sa gadget. Gadget. Kaya ang daming mga magfa 5 years old ngayon, magfa 4 na talagang ayan na, puro autistic. Mhm. Okay. So yun. Dahil ako So yung parang anak, may problema tayo sa lipunan na dapat ma-address na agad, ano? yes. Oo, kaya talaga. It's scary kasi kung ito na to yung mga anak ko ngayon, what more ang mga anak nila? Paano kung walang kapasidad magpagamot? At least kayo meron. Paano yung iba? Exactly. Sana yung iba. Knowing na may ganong sitwasyon si Ryder, wala ka bang naramdaman na parang why? Parang bakit kailangan may ganon? Wala ka bang pagtatampo na of all the kids, of all the people, why it has to happen? Hindi. Actually, I look as challenges and problems as ano yan, keeping us grounded. Okay. Oo. Ano yan eh, it's a way of letting me know na I'm not exempted sa mga ano ni Lord. Kumbaga, pag may ganyan, actually, ewan ko, hindi naman ako hindi ako yung natutuwa pag nasasaktan. Ano, masokista? No! Mm-mm. Nagka-thank you ako, Lord. Thank you for this challenge kasi alam ko na nagsimula tong ganitong thinking ko, Empa, nung na-aksidente si PJ. Oh, so napakatagal na ng ano na yan. Tama, okay. Brain injury yung kapatid ko Yeah. na parang fell into place. Binigyan kami ni Lord ng financial support through a lot of people who helped us. Tapos, basta ang daming miracle na small miracles that led to him being alive and being able to get married and have. Ano yun, parang nakita ko na lahat ng problema, hindi ko yun nakikita ngayon na problema to ngayon. Nakikita ko yan, I will look at this, makikita ko yung provision ni Lord na andyan siya all the way. Simula yan nung nangyari kay PJ yun. Kaya, so, ibig sabihin, itong nangyari kay Ryder, ano na lang to? Maliit na lang to? oo, parang sabi nga, yung mga sinasabi sa Bible, do not worry for tomorrow, di ba? Because today has its own worry for itself na give us, Lord, our daily bread. Kasi daily, araw-araw mo lang yan kailangan tingnan. Hindi ko kailangan i-look yung super future kasi hindi ko naman yung control eh. Kasi of podcasting is para matouch yung mga sitwasyon na may similar stories pero iba yung pag-approach nila, iba yung pag-address nila kasi nga they have a different background. Unlike with yours, yung comparison mo pa is nung ilang dekada na yung nangyari kay PJ and yet ginagamit mo pa rin yung wisdom na yun even until now. Oo, kasi talagang miracle yun eh. Miracle na nabuhay siya, na nakakapagsalita siya, na hindi siya bingi. Kasi all those things na sinabi ng doktor, hindi nangyari sa kanya. And yung provision niya, yung halos naka-1 million si PJ noon. And you know how we lived before, guy, na we were living. Wala ka naman talaga kami.
Tatay was Mm-mm. sa jeepney driver, si nanay nagta-Tupperware, Avon, insurance. Diba? Kumbaga, alam mo naman, pare-pareho tayo ng background. Pare-pareho tayo Correct. ng mga... Walang-wala talaga tayo. Yes. Kaya, yung talagang nangyari kay PJ yun, tapos napagtagumpayan ni PJ yun, nabuhay siya, nakarating siya New Zealand, nadala niya kami dito. Alam mo yun, nagsunod-sunod na we are actually so thankful and grateful na ngayon, hindi, pero nakatira pa rin kami doon ha. Our Mm. happiest moment was, nangyari sa bahay na yon. Biro mo, ang dami natin doon, di ba? Yeah. Kasya tayo sa isang bahay na yon na napakaliit. Oo. Oo, kaya Correct. talagang siguro, kaya hindi ako paano ako magtatampo kay Lord? Itong buhay na nililive Mm-mm. ko, it was just a dream before and now I'm living it. After all these years, si Chingay, siya pa rin yung bubbly, tsaka yung talagang marunong siyang tumingin kung ano yung dapat niyang ipagpasalamat. Hindi siya tumitingin sa wala at kulang. 'Di ba? Yes, you have It's rare to. to see somebody na after everything na may nakuha, may binigay, may success, may business, may family of may 3 kids, and then and yet meron pa rin silang hinahanap na parang meron pa rin mali, meron pa rin dapat na i-achieve, na parang may inggit pa rin sa katawan. Unlike with Ching, kung parang sobrang punong-puno yung puso niya na kung meron man dumating, meron siya pantakip. May nakikita pa rin siya, no, ano lang din siya, Diba, may gustong remember na pag-usapan natin itubo. si Ching before. Sabi natin, di Oh, ba, na, isa si Ching na eto yung hanggang ngayon hindi nagbago. Ang dami sa mga wow. batch natin. Totoo yan, napag-usapan namin yan kasi nag-topic kami ng high school eh. So binalikan Uh, namin. Di Oo. ba isa si Ching na binanggit natin? Sabi ko, ito mm, si Ching, parang, kumbaga, naiba na yung lahat, yung karamihan natin, nagbago na't lahat. Isa to sa mm. mga hindi nagbago. Di ba? Sabi natin yan before. Na, hindi ka kasi Wow, nanonood thank eh. you. Pero Oo hindi nga. po yung episode namin. Yung pagiging business woman mo, ano naman yung pagiging nanay mo naman, paano naman yon? Yung aling part mo doon ang business woman ka at saka ilang part naman doon ang nanay ka? Yung pagsigaw ko, 100% nanay ako dyan. Pero ang priority pa rin is family, ano? Oo, nakaka-guilty pa nga kapag halimbawa halimbawa na busy ka, may nagpa-cater, Mommy, you're never around. Gaganyanin ka pa. Patay ka. Oh. Kaya, ang ginagawa na kami mag-asawa, pag halimbawa, meron namang, kasi ngayon kakatapos lang namin ng 3 months sa Pilipinas, so lalos ang savings, di ba? Correct. So, hindi pa ako masyadong nagigilty ngayon dyan na hindi kami masyadong lumalabas and all that. Kasi naman, kaka-holiday lang nila ng mga bata. Pero, halimbawa, dati, nung hindi pa kami nagpipinas and hindi pa namin pinapagamot si Ryder and that, weekly or every other week, lalabas namin sila kahit playground lang kasi nga, or beach, kasi dito, libre, maraming libre na, na mga lugar, mga activity for them. Concept na kasi Biking, dito, playground lang, no? Masaya na ang bata, playground lang. ground. Tapos Pero bibili ang ng fish tanong, and King, anong porsyento ng pagkatao mo ang mananatiling sa Pilipinas pa rin ako? well, gusto namin mag-retire sa Philippines. Kaming mag-asawa. Although gusto namin syempre eventually kung papalarin na maging lolo at lola kami, magawa rin namin na na maalagaan yung mga apo namin. O di ba may mga ganong plano? Very good. Sisingkwentahin na. Pero sa Philippines kasi yung tropahan, yung Mm. barkada, wala nang naging barkada na kasing saya doon. Yung mga barkadahan natin, yung Mm. halakhakan natin, pag magkakasama tayo, wala na. Parang yun na Ah, pala yun. Yun na pala oo. yung ang buhay 'Di ba? natin. Oo. Hindi na pala yun. Wala ka na Hindi. palang may magiging mga kaibigan ka. Pero iba Oh. ewan ko. Iba yung naging kaibigan mo noon na kasama mong lumaki and yun, ganun.
Siguro you would agree also kasi nung kasagsagan syempre ako yung unang nag-abroad and then parang since 2006 naging dire-diretso na seryoso na lahat. Kasi nga Oh. more on pagkita ng pera, pagtulong sa pamilya. Pero sa sarili mo parang habang umeedad ka, meron kang nami-miss. Kasi parang Mm-mm. I felt na mas nabuhay ako when I was in the Philippines. Kasi mas Mm, masaya ako, mas 'di ba? masaya. Oo, parang yung sinasabi mo doon na parang when you left the Philippines at naiwan yung mga tropa, parang somehow may naputol na alam mong masaya. Kaya lang, Oo. kailangan nating magseryoso sa buhay eh. Di ba? Oo. So, Kaya yun yung, go nakita ko ahead. rin nung pag-uwi ko nito, yung mga tropa na readily available kapag isang tawag mo, wala na rin. Kasi nagpamilya na rin sila eh. May trabaho na rin. Mm, Hindi na rin kinain na rin ganun. ng sistema, ng buhay, ng sa Oh, buhay, tama. So, habang hindi lang para sa ika. mga nag-abroad. Para yan sa lahat ng nagpamilya. At Mm-mm. naging kailangan na magbayad ng bills. Siyempre may Kaya mga nga parang priority sabi na nga eh. namin, pag binabalikan namin magtotropa, parang sobrang buti na lang nag-enjoy talaga tayo, nagwalwal talaga tayo. Talagang sinagad natin mula Luzon, di ba, dulo at dulo, para mag-enjoy. Sumuka ka kahit saan, di ba, lumungad sa Kalasingan. Kasi talaga pala kapag naandoon ka na at alam mo yun, tinanggap mo na at niyakap mo na yung responsibilidad, aba, dire-diretso na pala talaga. Oo nga, masarap talaga pala maging bata. Anyway, sige. O, Ching, parang ano na lang natin, pa-finale na to. Ano yung pinagpapasalamat mo sa magulang mo? Oh, napakadami. Especially now, Lider is with them and they are willing to, magsi-70 na si tatay. Si Hmm. nanay 67. Yung tired na sila, di ba? Ako nga, 45, tired na ako eh. Correct. We feel you. They are still, they are still there na buhay na to ng anak nila, di ba? Problema ko na to, anak ko yun eh. Hmm. Pero si nanay at tatay, andun, nag-aalaga pa rin ng anak ko. Hanggang ngayon, sinusuportahan kaming magkakapatid in any way Hmm. they can. They Hmm. help us. Pag andito sila, yung pag-aalaga sa mga bata all throughout this year, I had it easy. I had three Because of kids, them. but Hmm. because I had nanay and tatay and ate. And I Hmm. had PJ and Kay. The family support is super strong. Kaya Hmm. yon. Tapos pinagpapasalamat ko rin kay nanay at kay tatay, when we grew up is masaya. Masaya yung Hmm. comedy ng bahay. Correct. Alam mo yun? Masaya Correct. yung aming environment. Naalala mo nung sumama kami sa Batangas? Hmm. Nalala ko, yung ano tayo, nahulog direct sa balsa. Hindi. Ako yun. Akala ko mamamatay na ako. Ako yun. Okay, nahulog. Oo. Alam ko Buti na lang direct. nakakapit ako tapos nahawakan ako. Kundi nasirang empa na ako. Saan Nakain namatay? ka na naman. Ano, ano kinamatay? Nakalagay sa lapida? Tanga. Kinain ka na sana ng mga undin. Yes. Yun. Anyway. So, ano pa ba ang pangarap ng isang Chinggay? Ang pangarap namin for the business is to branch out. Okay. Magkaroon sa Hamilton, Tauranga. Kasi sabi ko nga kay tata, masarap na tong luto mo. Mm. Kailangan na lang malaman ng mga tao na masarap ang Mhm. luto mo. Mhm. Market, parang kasi kapag may produkto kang maganda, kailangan mong ipaalam sa tao. Actually, Mm. gusto namin muna yung chicharon. Gagawin namin chicharon. Ano lang Food gagawin? trips, chicharon. Di ba chicharon? Chincharon! Okay, Gagawin okay. food trip, chicharon. So, Why magbabag not? kami ng Oo. chicharon. Pwede na ngayon yan ibenta sa iba't ibang Asian shop na iba't ibang Oh, lugar. So, doon yes. pa yung mga Patented. ganito, Correct, pangbenta. correct. Correct, correct, correct. Yung mga garlic sauce, mga garlic, mga chili garlic, yan. Pwede Oil rin, ano? pa. Mm. Kailangan namin ng branding. Kailangan namin ng magandang sticker sa jar. Mga ganon. Mga Oo. ganong So, pero, pagsipagan. Pero tamad ako.
Kaya nga, Ching, papasok na yan ang social media. So, Oo. kailangan, kahit pa paano, meron na rin nangyayari dyan na lagi kayong may event dyan sa ano ninyo ba? Sa restaurant. Hindi, kailangan ko rin talaga magsipag kasi tamad ako Mm. mag-post. May mga catering na hindi na po-post, mga ganito, ganyan. Eh ngayon may iba ng trabaho si Lay. So, kailangan ako na Okay. yun. Kaya, Mm-mm. oo, ganun. Anyway. So, ayun. Ano yung mga message mo sa mga Pilipino na nag-abroad and then gusto rin nila? Katulad mo, parang gusto ring magnegosyo. Ano yung mga mensahe mo sa kanila? Siguro ang tip ko, first of all, is, of course, when you plan this, you pray for it. Because God will have to guide you and seal the plan. And for you to pray na will niya yung plano nyo. Ito pa ang isang magandang tip. Also, when you're starting a business, start small. You don't have to loan a big bulk of money para bilhin mo na agad to, bilhin mo na agad yan, bilhin mo na agad yan kung may idea ka. You can start small with this idea. Hindi mo kailangan mangutang ng sobrang laki. And then, as you go, kapag kumikita na, tsaka ka ngayon bibili ng mga kailangan mong gamit na mas mamahalin, na dapat yung binili mong gamit, kinita na yon nung business mo. Kasi, kaya rin pala nag-survive ang food trip nung nag-pandemic kasi wala kaming loan sa bangko. Nag-start kami na pera lang namin, yung mga gamit doon, mga ano lang, kung ano lang meron kami, tapos mga pulot-pulot lang, mga palochina na bigay-bigay lang, ginawang ganito, ginawang ganyan. Yun, ingenuity ba ang tawag doon? Oh, parang Yeah. ganun. Mm-mm. Yeah. Resourcefulness. Resourcefulness. Yes. DIY. Ano pala ang tagline ng Asian food trip? Taking people to the streets of Asia. Yun, sa mga gustong magnegosyo, sa mga Pilipinong mga OFW na kung saan na napunta at ninanais yung magnegosyo, huwag kayong matakot. As long as may maganda kayong produkto, sabi nga nila, at ilalaban nyo talaga ng ano yan, napatayan talaga. Alam nyo, naniniwala kayo. Di ba dapat mauna ka maniwala sa produkto mo bago mo yan ilabas sa tao? So, yun. Sa dami ng mga natutunan na natin kay Chingay, thank you so much. Salamat sa oras mo. Alam ko, inaantok ka na. I hope may natutunan kayo, Yes. For Ayun. sure, bukas nga mag-a-apply na kami. Okay, anyway. So with that, we say thank you and salamat sa mga nakinig hanggang sa dulo. Once again, we are inviting you to like, share, and subscribe sa aming platform, YouTube, TikTok, Spotify, Facebook, and Instagram. And so with that, we will say thank you and good night to all of you. And we'll see you again on the next one. Good night. Bye-bye. God bless us all. Thank you. Good night. Hey,